So sa bawat mother po ay maraming salamat sa Panginoon. Happy Mother's Day. Late celebration pero wala namang late sa mga mother na laging happy. Di ba? So, we believe na sa araw-araw, iniingatan po tayo ng Panginoon. Especially sa mga mom. Okay, dahil Mother's Day ngayon, Mother's Day last week, at ngayon may celebration tayo ng Mother's Day. Ibig sabihin, baka ngayong week na to, tayo lang nagse-celebrate ng Mother's Day. So unique yung ating celebration ngayon, di ba? So kakaiba. But anyway, of course, we are not particular naman sa date. Ang mahalaga po, naalala natin ang kabutihan ng Panginoon. Lalo na po sa mga moms, sa mga future moms, sa mga nagpe-pray para maging moms, at sa mga ginagamit ng Panginoon to express yung motherhood na tinatawag, although hindi ka man biological mother, pero ginagamit ka ng Panginoon to be a mother. Marahil sa kapatid mo, mga pamangkin, may mga ganun pong kondisyon sa buhay natin. Kaya Happy Mother's Day po. So ang topic po natin ngayon ay patungkol specifically sa mga kababaihan. So at titingnan natin ang kabutihan ng Panginoon. Ano ang tinuturo ng Panginoon? Lalo na sa mga kababaihan. Of course, sa aming mga kalalakihan, mayroon po din may matututunang principle dito. But ko lang na-share sa inyo sa mga sandaling ito. Isang bagay na ginawa ng Panginoon sa isang babae na magsisilbing, I believe, sa panahon po natin ngayon, maraming lesson na pwede tayo matutunan. But let me begin with this question. How would you feel if your greatest pain becomes the very platform God uses to display His goodness? Anong mararamdaman mo sa kabila ng grabing problema, grabing pagsubok, halos araw-araw, umiiyak tayo sa Panginoon, lalo na po nung first time siguro dumating dito sa Hong Kong, na iniwan mo yung anak mo na maliit pa. Halos ayaw mo nang humakbang doon sa eroplano kasi ang anak ko, ano kayong mangyayari, di ba? May mga ganong feeling. May feeling naman na tuwan-tuwa tayo. Ay, sa wakas, nakaalis na rin. Di ba? Kasi nga gusto mo na ma-provide yung pangailangan ng iyong mga mahal sa buhay. Pero hindi po maiiwasan na mayroon talagang pain, mayroon po mga suffering sa buhay, lalo na ng isang mami. So, sa mga naging mami, sa mga, kumbaga po ay nakaranas, I believe may purpose ang Panginoon kung bakit may bagay na pinahintulutan si Lord na inyo pong maranasan. Pero ano sa tingin nyo ang napakagandang pakiramdam? Kapag ka nakikita mo sa kabila ng mga naging problema mo na yon, pero nagagamit ka ngayon ni Lord para ibahagi yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Okay, di ba? Napakaganda pong tingnan. So if there's a title na ating pong mapag-uusapan ngayon is this, The Encounter. The Encounter. Isang pagkakataon sa buhay ng babae na to na ating matututunan na ma-encounter niya si Jesus. Okay? Napakahalaga po nito kasi we believe as Christian, as believers of the Lord, mahalaga yung encounter natin sa Lord. When we say encounter, ito yung time na nangusap sa iyo ang Diyos. Ito yung time na nagpakilala sa iyo ang Panginoong Jesus kung sino siya, kung ano ang pwede niyang magawa. May dumating po sa buhay ng isang babaeng nagtiwala sa Panginoon. Kung ano ang kahalagahan nito. And I believe sa buhay po natin, maganda rin yung ating matututunan. So let's begin reading this verse. Mary Magdalene went to the disciples with the news, I have seen the Lord. And she told them that He had said these things to her. So take note po, na-imagine niya na siguro yung condition dito, kung familiar kayo sa account ni Mary Magdalene, may imagine nyo na itong event na to, kung paano niya sinabi niya po yung news or yung good news, I have seen the Lord. So if there's one thing na gusto ko po natandaan nyo in this conversation, is this. Jesus uses broken but obedient people to proclaim the message of salvation. Jesus uses broken but obedient people to proclaim the message of salvation. Bigyan ko po kayo ng konting background. Sino ba si Mary Magdalene?
Alam niyo po tayo, personally ako, nung ako po ay lumaki, narinig ko na ang pangalang Mary Magdalene habang ako'y sumisimba sa atin sa Philippines. Mayroong negative impression yung Magdalene or Mary Magdalene sa atin. Diba? Kaya may kanta sa atin na Magdalena. Actually, doon yung sa impression na yun eh. Ikaw ay sawing palad. Kailan kanila maintindihan? Pag naalala ko yung kanta na yon, sabi ko, kawawa naman si Magdalene. Diba? Pero alam niyo po ba sa account ng Bible, yung ating pong minsan pagkakakilala na si Mary Magdalene daw ay prostitute, biblically hindi po yon ang statement kay Mary Magdalene. Para itatama po natin ha. Based sa history, it's about, sa nabasa ko lang po, i-search nyo kay Google, about 591 after Christ, nagkaroon po ng, kumbaga po, mensahe si Pope Gregory. At na-mention niya yung tatlong Maria sa Bible. Isa si Mary Magdalene, isa si Mary from Bethany, kapatid ni Martha, at isa the unknown name, Mary, na sinabing prostitute sa Bible. Pero unknown yung pangalan nung pangatlong babae na prostitute sa Bible po. Okay, yun yung tatlo na yun. So because of that homily, ang tawag doon, di ba? Nabuo ngayon yung idea na si Mary Magdalene daw yung unknown. Kasi, basis po, pag binasa natin sa Luke, yung background nito, is Luke chapter 8, binanggit po si Mary Magdalene na pinalaya ng Panginoon from the oppression or tinatawag pong possession of the evil spirit. 7 spirits yung pong pinalaya ng Panginoon mula kay Mary Magdalene. So to cut the story short, that idea ay nagkaroon ng negative impression. And based na rin po sa history, ito po ay na-clarify. Almost 1,400 years. Diba? 591 based sa story po. And then almost after 1,400 years, na-correct po ito. Na-correct ito ng Pope at sinabi na si Mary Magdalene hindi prostitute. Okay? At isa pa sa mababasa po natin sa internet, even si Pope Francis, in-address niya si Mary Magdalene as the first, ang term po doon sa nabasa ko ay Apostle of the Apostles, kasi siya ang, makikita natin dito sa record, siya ang kauna-unahan, na nagpahayag. Una, nakakita kay Jesus after the resurrection at nagpahayag ng good news patungkol sa sinabi ni Jesus. Kaya tinawag siya na Apostle of the Apostles. I don't know how they use the term. But ang point ko lang po, that's part ng history yung sinabi ko. Para lang magkaroon tayo ng idea or based sa biblical account na hindi po siya prostitute. Kung mayroon po tayong negative impression kay Mary Magdalene, hindi po ganun ang description ng Bible sa kanya. Ang description ng Bible sa kanya, isa po siya sa follower ni Jesus, pinalaya ng Panginoon mula sa sakit karamdaman, yung po kasing tormented na tinatawag, yung 7 spirits na nagpahirap sa kanya, based sa mga Jewish, kumbaga po study, pag sinabi sa kanila kasi na 7, ibig sabihin complete. Ibig sabihin, grabe talaga yung naging kalagayan ni Mary Magdalene bago siya pagalingin ng Panginoon Jesus. Right after siya po ay pagalingin ng Panginoon, sumunod na siya sa Panginoon. At sa description ng Bible, Mary Magdalene is one of the supporter of the Lord financially sa mga mission na ginagawa ng Panginoon. Hindi lang po si Magdalene. Marami pong mga babae na sumusunod sa Lord, Cleopas, mga nabanggit po sa Bible, sila po ay nagpo-provide ng mga pangailangan ng Panginoong Yesus at ng mga disciples, apostles, financially. Based sa study, medyo kasi si Mary Magdalene po, yung kanyang Magdalene na name ay galing po sa isang lugar sa vicinity ng Galilee. Medyo, base po sa study, medyo mayamin yung area na yon. Kaya may possibility na si Mary Magdalene, bakit niya magagawang mag-support sa mission trip ng Panginoong Hesus at mga apostles? Possibility po na medyo may kaya rin sa buhay si Mary Magdalene. So that's background po. Pero dumating yung point sa buhay po niya, kaya ginamit ko rito yung term na broken.
Kasi sa buhay ni Mary Magdalene, nangyari yon. At yung event na nung siya po, bago niya sabihin yung message sa mga apostles, emotionally, broken siya. Kasi yung kanyang expectation, hindi po niya talaga nakita. So balit dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, pinawa sa kanya ni Lord ang isang katotohanan. Kaya ginamit siya ng Panginoon to proclaim the message of salvation. The resurrection of Christ is the message of salvation. So dito natin makikita kung anong kahalagahan. At ang napakaganda po rito na event, yung tanong ko, na alam ko si Lord lang yung makakasagot, bakit babae yung unang-unang nakakita sa resurrected body ni Lord? Aywan ko kung anong sagot. Only God knows. Di ba? Pwede naman yung mga apostles. Kasi sila yung mga kasama ng Panginoon eh. Kaya lang nagtakbuhan nung si Lord nakapako. So probably, based na rin sa ilang study, hindi makapunta yung mga apostles kahit na alam nila na dapat bisitahin. Culturally and traditionally po kasi, bumibisita talaga sila sa mga mahal nila sa buhay na namatay. Probably dahil alam nila may security doon sa tomb ni Jesus. Takot yung mga apostles. Kasi wala ngang nagpakita doon sa crucifixion, si John the Beloved lang eh. Pero si Mary Magdalene, naroon po siya. From a distance, sabi ng Bible, nakatingin si Mary Magdalene habang si Lord ay nakapako. So that's the background. So let's read po yung account. Sabi sa John chapter 20, I think verse 1 muna. Okay. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb, and saw the stone had been removed from this entrance. And in verse 2, so she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved. So based po sa study, si John po yan, John the Beloved, and said, they have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put Him. Okay, sa account ni John, mapapansin natin, sininggle out niya si Mary Magdalene. Pero sa ibang gospel po, makikita natin, 3 babae yan na pumunta ron sa tomb. Si Mary, the mother of James, okay, si Salome, at si Mary Magdalene. Si John, nag-focus lang siya kay Mary Magdalene kasi kay Mary Magdalene, base sa record ni John, sinabi ni Lord yung message. Okay, so ito yung point mga kapatid. Nung marinig nila, makita nila na open yung tomb, wala si Lord, bumalik sila, pinuntahan yung mga apostles, at nakita nila unang-una si Simon Peter at si John, at sinabi nila itong message na ito. Pag binasa po natin yung sumunod mga verse dyan, tumakbo, pumunta, dali-daling pumunta si Peter and si John, at nakita po nila yung tomb open, wala yung katawan ng Panginoong Jesus. At sila ay umalis. Okay? Ito po mga apostles umalis. So pag binasa natin po, itong text na to, look at the statement. They have taken the Lord out of the tomb and we don't know where they have put Him. Pag titingnan po natin sa statement, hindi sinabi, at mahirap din po naman na magbigay tayo ng interpretation. Siya ba ay naniniwala na ang Panginoong Hesus ay totoo sa sinabi ni Lord na mabubuhay siya after 3 days? Pag tinignan natin sa mga statement, medyo para bang mas may dating yung parang hindi siya naniniwalang nabuhay si Lord. Kasi bakit ang statement niya, kinuha nila ang Panginoon na hindi ko alam kung saan dinala. So anong gagawin natin? Kasi traditionally, pupunta sila po sa tomb, hindi para magkaroon expectation na buhay, kundi para bisitahin traditionally at maglagay kung ano man dapat nilalagay doon pabango para po sa katawan ng kanilang mahal sa buhay. Siguro tayo sa Pilipinas, tradition din natin, di ba? Bumibisita tayo sa ating mga mahal sa buhay na mga namatay. Part ng tradition. Pero hindi po malinaw dito kung anong klase ng expression mayroon si Magdalene na ang tinutukoy niya ba rito, buhay na ang Panginoong Hesus or patay na inalis doon sa tomb. Okay, pag tinuloy-tuloy po natin kwento, we will jump now to verse 11 to 12. Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw 2 angels in white, seated where Jesus' body had been.
One at the head and the other at the foot. So na-imagine natin ngayon, yung event na to, umiiyak si Mary at may nakita siyang dalawang anghel. In-specify po ni John na yung nakita niya is angel, nakita ni Mary. Now, verse 13. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said. "And I don't know where they have put him." So from this statement, mapapansin pa rin natin na parang hindi pa rin convinced si Mary na nabuhay ang Panginoon. Kasi kinuha nila yung bangkay ni Lord, ng aming, di ba? Kinuha nila yung bangkay ng Panginoong Jesus. Hindi namin alam kung saan nila dinala. Let's continue the account. At this, sabi po ni John, she turned around and saw Jesus standing there. Pero clarify ni John, of course si Mary din naman yung nagkikwento kay John ito, but she did not realize that it was Jesus. So napipicture natin yung event. So sinusulat ni John, ayon sa account ni Mary, na may nakita siyang tao, in-identify ni John, si Jesus yon. Pero kinikwento ni Mary na hindi ko alam na si Jesus pa rin. Na-imagine nyo ba pag nagkikwento kayo? Alam mo, may nakita akong kaibigan ko 30 years ago, kaibigan ko na siya. Pero mo, inalok ako ng kape. Sabi ko, sino ka? Hanggang ma-realize ko, kaibigan ko pala siya. Nagbago na yung mukha. Kasi barbaro na, hindi mo na alam kung anong itsura. Di ba, may mga, pag nagkikwento ka ng story, may imagine natin yung dialogue dito ni John, di ba, at ni Mary Magdalene, habang nagkikwento siya na nakarating kay John, hindi niya kilala kung sino yung nakatayo. At ito yung account. He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking, ang galing ni John, ano? Pansin yung statement ni John. Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me, where have you put him? And I will get him." So from this statement, medyo malaki pa rin yung possibility na patay talaga si Lord. Ninakaw nyo lang. Ituro nyo sa akin para makuha ko siya. Kaya lang, nung binabasa ko to paulit-ulit, sabi ko, alam mo Lord, iba ka talaga Yung style mo, Panginoon, kakaiba. Kasi sa account, di ba? Of course, si Jesus na yon si Jesus na. Pag binasa nating mabuti, nakita siya ni Mary Magdalene, but she doesn't recognize na si Jesus yon. Isang kaisipan na magbibigay sa atin, bakit hindi niya nakilala? Samantalang matagal siyang follower ni Lord. Habang nakapako si Lord sa cross, naroon siya nakatingin, probably umiiyak. Grabe yung kanyang suffering din, grabe yung pain. Na sinasabi niya siguro sa sarili niya, walang kasalanan, bakit yung pinapahirapan? Grabe yung pain. Nung iniling ang Panginoong Jesus, we believe, alam nila kung saan, kaya nga nakapunta sila sa tumbe, alam nila kung saan dinala. Ibig sabihin, ilang araw lang makakalimutan mo yung hugis nung sinusundan mo at pinagtitiwalaan mo, parang ang hirap ipaliwanag. Pero bakit hindi niya nakilala? Bakit naisip niya, parang hardinero yung na-imagine. Pag kinikwento niya kay John, alam mo, para siyang hardinero. Hindi ko malaman kung bakit hardinero yung description. Pero ba siyang pala or piko na or di ba? Ang gardener kasi kakaiba yung suot kaysa sa isang taong medyo prominente. At naisip ko, paano ng isang hardinero, di ba? Ang body dito ng Panginoong Hesus ay tinatawag po na glorified body. Okay, glorified body. Pero hindi pina-identify ni Lord kay Mary Magdalene kung sino siya. We don't know kung bakit at papaano. I don't know kung siya ba ay binulag pansamantala ni Lord. I don't know. We don't know. No one, probably only Jesus can answer. Diba? This event. Pero gusto kong tingnan natin the spiritual implication po nito sa buhay natin. Minsan, lalo na po ang mga ma'am, di ba? Mas emosyonal ang mga mami kaysa sa aming mga kalalakihan. Majority, mga kalalakihan,
Di ba? Feeling macho kami, feeling matatag. Biologically study naman po. Talagang ganon ang mga kalalakihan. Hindi kami emosyonal. Di ba? Siguro mag-a-agree sa akin majority kalalakihan. Hindi ko po kami masyadong emosyonal. Kung kami iiyak, hindi kami nagpapakita. Yung may problema, iiyak, tatago muna. Saka iyak, pag punas na, o sa harap na. Pero ang babae iba. Pag may naramdaman, iyak ka gano'n. Ikaw talaga. Expressive. Ganon eh. Di ba? So makikita natin dito, probably, nung panahon na to, ito po, parang tinitingnan ko lang yung possible condition ni Mary na dahil sa kanyang pain, kabigatan ng isip, ng puso, at yung iyak niya siguro, yung luha niya, hindi pa niya halos napunasan yung mata niya. Pagtingin niya ro sa nakatayo, medyo blurred. Blurred yung kanyang paningin. Nakita niya gardener. Siguro nakatayo lang si Lord na gano'n, nagkaroon ng piko or pala sa harapan ng Panginoon. Ganun na imagine ni Mary. Bakit ganun yung imagination niya? Hindi niya nakilala si Jesus. At ito namang Panginoong Jesus natin, ang galing naman ng kanyang term. Who is it you are looking for? Pwede naman sabihin ni Lord, ikaw talaga Mary ha? Sa tagal mong nakasama ako, mapagkakamala mo akong hardinero? Ano ka ba? Ano ka ba naman? Di ba siguro kung kayo yung sitwasyon na yun at sinabi, ay ikaw pala, pambihira ka kahapon, 3 days lang tayong hindi nagkita, tapos iba na yung pagkakilala mo sa akin. Dito po natin makikita, ano po yung masasabi ko na lesson ito sa atin? Bakit dumarating ang point na si Lord hindi agad-agad nagpapakilala sa atin? May mga sitwasyon sa buhay natin, tatanungin tayo ng Panginoon, who is it you are looking for? Or what do you want me to do for you? Or what do you want, di ba, me to provide for you? Ano man yung mga bagay na kailangan mo. At may mga pagkakataon minsan, si Lord na inuusap sa atin, pero hindi pa natin alam na si Lord na pala yun. Why? Because of so many problems, probably burdens in life. Paano ito pwede mangyari? Minsan grabe yung problema mo, may kaibigan ka na lumapit sa iyo at sinabi sa iyo, Bes, alam mo, may purpose ang Panginoon kung bakit. Probably ginagamit na sa iyo ng Panginoon para ipakilala sa iyo kung sino si Lord. Kaya lang dahil sa bigat ng problema natin, minsan ang sagot natin, ano ka ba, Bes? Kung ikaw nasa kalagayan ko, hindi mo masasabi yan. So minsan may mga ganun tayong expression. Di ba na, parang, kung ikaw kaya ay nasa akin kalagayan, ano kaya ang isipin mo? So minsan may mga ganun tayong, may mga ganun tayong reaction. Pero hindi natin naiintindihan na may pangungusap na ang Panginoon sa buhay natin. At dito ko nakikita, bakit si Lord may mga approach minsan na kinukuha niya yung attention natin. Anak, ano ba talaga yung gusto mo mangyari? O dahil minsan, gamitin ko again, kababaihan, minsan emotional tayo. Kayo lang pala. Minsan sabay ko, nga kababaihan, ba't sasama ko naman sa sarili ko? Okay. Minsan emotional kayo, halimbawa, tapos tinanong kayo, ano ba talagang gusto mong mangyari? Minsan meron kayo nasasabi na, itong gusto ko nang mangyari. O sige, yan na. Pag ginagawa na, ay hindi yan yung gusto ko. Iba. So may mga, minsan nag-switch, ang bilis mag-switch ng mind. Di ba? So I think dito ni Lord pinapakita, gusto ni Lord na maging malinaw. Unang-una, sa ating kaisipan, ano talaga yung gusto mong gawin ng Diyos sa buhay mo? Or, patungkol sa Panginoong Hesus, sino ba talaga si Jesus sa buhay mo? Diba? Paano mo kinikilala ang Panginoon? I think ito yung mga event na makikita natin yung lesson na si Lord na dating sa'yo, para bang ayaw niyang ipakilala yung sarili niya, para bang, Lord, parang hindi mo naman ako, Lord, pinapansin. Pero ang hindi mo alam, ginagamit na ni Lord yung tao na yon, marahil kaibigan mo, para sabihin sa yung mensahe ng Diyos. I believe may mga ganun sitwasyon ng Panginoon. Hindi niya lubos na ipapaunawa sa iyo na si Jesus na yon, para makita mo sa sarili mo kung paano ka magtitiwala sa Lord, base sa mga salita niya na natututunan mo. I think ito yung bagay na pwede nating makita rito. So if we will continue, as Jesus said to her, Mary. Then she turned toward him and cried out
in Aramaic. Yung salita na yun. At napasigaw siya. Rabboni! So pag titingnan natin yung event na to, nung nagkaroon siya ng realization na si Jesus yung kaharap niya, yung gulat niya, ay hindi po niya na-control. I think mga kababaihan, normal ito, no? Yung pag super excited kayo, yung nagtatatulon pa na nagpapapadya, talaga grabe yung sigaw, na halos hindi mo mapigil, is the normal expression of joy. Na-realize niya, nakita niya na hindi pala hardener yung kanyang kaharap. Si Jesus pala mismo, ay kahit naman sino, na mahal mo, ang tagal mong hindi nakita, di ba, bago umalis, ang paborito mong kanta, babalik ka rin. Ay tapos bumalik nga sa tagal ng panahon, ay sinong hindi matutuwa? Ay di magpapahanda ka pa siguro, piyesta siguro. Magdidiwang tayo dahil nakita ko na yung matagal kong hinahanap. I think ito yung klase ng expression na mako-compare natin kay Mary. Bakit po? Iniisip niya, patay na si Lord. I believe, nung pumunta siya sa tomb, wala sa expectation na nabuhay ang Panginoon. Although may message si Lord, mabubuhay ako after 3 days. Mga disciples nga, hindi ganun yung mindset eh. Pero na makita niyang buhay ang Panginoon, biglang nagbago ang lahat. Bigla niyang na-realize sa buhay niya kung sino talaga ang Panginoon. Kaya doon si Lord sabi niya, Jesus said, "Do not hold on me, for I have not yet ascended to the Father." Then He commanded, "Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God." What an assurance na gusto ni Lord ipaunawa, mga kapatid. Dito ni Lord inassure kay Mary na ang Diyos na pinagtitiwalaan mo, Mary, ang aking Diyos ay ang iyong Diyos na pinagtiwalaan. At ang aking Ama, na aking kinikilalang Ama, ay inyo ding Ama. Yan ang sabihin mo sa mga disciples. And I believe that message is not only for the disciples, but for all who believe in the Lord. That the Father of Jesus, na kinatawagan po niya sa heaven, is the same Father that we address today. He is the God of Jesus, na kinukonsider niya the God who created the heaven and the earth, is the same God na ating pong tinatawagan. Gustong i-assure ng Panginoon si Mary, yan ang sabihin mong mensahe sa kanila. At dito rin makikita natin yung term ni Lord, "Do not hold me." We don't know bakit ganun yung term ng Panginoon sa kanya. Siguro excited si Mary, di ba? Yung gusto na niya talaga mahawakan ng Panginoon, pero pinigil siya ng Panginoon at nilinaw ng Panginoon kasi kinakailangan niya muna na umakyat sa langit. We don't know the theological background sa verse na to kung bakit ganun yung gusto ni Lord na mangyari. Ang isang bagay lang po na magpapakita sa atin dito, yung body ni Lord na ito po ay glorified body na nung time na yan. Okay? Hindi siya na-recognize ni Mary. We don't know kung anong klaseng body, bakit hindi siya na-recognize, pero malinaw sa salita ng Panginoon, nabuhay ang Panginoon, umakyat sa langit, at pag tinuloy-tuloy natin kwento na po na yan, bumaba siya muli. For 40 days, kinausap niya yung mga disciples, binigyan niya ng command, clarify niya, even the promise. At dito natin makikita, the assurance, hindi lamang kay Mary, kundi sa lahat ng maniniwala sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus, na tayo po ay mayroong Diyos na totoo. Ang Diyos na pinakilala ng ating Panginoong Hesus, siya rin yung ating kinikilala, ang Diyos na makapangyarihan. Kaya yung pong ating key verse kanina, that is in verse 18, Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord." And she told them what He had said these things to her. Kaya yung aking pong point, Jesus uses broken but obedient people to proclaim the message of salvation. Specifically, sabi ko nga po kanina, si Mary broken siya. Dumating sa buhay ni Mary na siya po ay naghirap dahil po doon sa 7 spirit na
nagpahirap sa kanya, nag-torment sa kanya, mga sakit karamdaman na grabe na naranasan niya. Pero pinalayas ng Panginoon lahat ng klase ng sakit karamdaman. Pinagaling siya ng Panginoong Yesus. Sumunod siya sa Panginoon, expecting na everything will be okay. Pero nakita niya talaga, napatunayan niya kung gaano kalaki ang kasalanan ng tao. Nakita niya, in human perspective po mga kapatid, kahit siguro tayo ang makakita na si Lord pinahirapan, anong klaseng pakiramdam magkakaroon ka? Pahirapan nga lang yung kapatid mo, pahirapan nga lang yung anak mo, paluin lang ng teacher yung anak mo, ba hindi ka napapayag? Pupunta ka sa school para kausapin yung teacher. Di ba masaktan lang yung anak mo, ay hindi ka na mapakali as mother? Bakit? Kasi mahal mo yung tao na yon. So si Mary, dumating yung point na pag titingnan ko, kung tayo si Mary, no, siguro yung feeling na, Lord, bakit ikaw pa yung namatay? Ang bait-bait mo naman, pinagaling mo nga. Parang yung hope ni Mary nung namatay si Lord, nawala. Kaya nung hinahanap niya yung body, hindi niya makita, talagang broken siya. Hindi niya alam kung anong gagawin. At least makita man lang niya sana yung patay na katawan, masaya na, pero hindi niya nakita. Pero nakita niya buhay, biglang nagbago ang lahat. At yung puso ni Mary, I believe, yung obedient heart niya, hindi nawala, nanatili. Kaya dito ko po nakikita, ang tinitingnan ng Panginoon sa buhay po natin. Dumarating yung time broken tayo, lalo na sa mom. Grabe yung inyong experience, probably as mother. Ginawa niyo na lahat, pero Lord, bakit ganon? Diba, sa hirap ng buhay, trabaho sa Hong Kong. Pero I believe, anumang kondisyon po na pinahintulutan ng Diyos, kung makikita pa rin ng Panginoon yung obedient heart ng bawat isa, pwede pa po tayo at pwedeng-pwede na magamit ng Panginoon to proclaim the message of salvation. Pag sinabi ko po ng message of salvation, ito po yung pagmamahal ng Diyos na ang tao ay lumapit sa Diyos para maranasan niya ang pagliligtas mula sa Diyos. Pwedeng-pwedeng magamit ng tao, ng Panginoon, ang bawat isa, lalo na po sa mga ma'am. Kaya yung tanong ko kanina, how would you feel if your greatest pain becomes the very platform God uses to display His goodness? Kahit grabe yung pain, kahit grabe yung problema mo sa pamilya, sa mga anak. Pero di ba sarap ng pakiramdam kung nakikita mo sa sarili mo, problematic ka, pero ang nasasabi mo ay ang kabutihan ng Diyos. What do you think? Masarap ba sa pakiramdam yon? Or marahil ang ilba po sa atin, dahil sa problema, hindi na natin maintindihan ang pagkilos ng Diyos. Parang yung first time na nangyari kay Mary Magdalene, si Lord na yung nasa harap niya, hindi pa niya nakikilala si Jesus. Until such time na tinawag ni Lord yung pangalan ni Mary. Mary. That's the time na para siyang binuhusan ng malamig na tubig at na-realize niya, ikaw pala yan, Panginoon. Minsan dumarating ang point sa buhay po natin na kinakailangan na marinig natin ang boses ng Panginoon, not audibly. Huwag po kayo mag-expect na, sabi ni Pastor, marinig yung boses ni Lord. Hindi po audibly yung gusto kong sabihin. Baka mamaya, pag uwi nyo ng bahay, sabihin nyo kay Jesus, Jesus, magsalita ka naman. Tapos sumigaw yung employer mo. Nagagalit. Ikaw ba yan, Lord? I think hindi naman. Kaya minsan yung panalangin natin, mag-iingat po tayo, ha? So, ingatan natin yung ating communication sa Panginoon. Okay? So, pwedeng mangusap ang Panginoon sa isip at puso po natin. When you pray, Lord, speak to me. Ano yung bagay na gusto mo na magawa ko? Di ba sa aking buhay, Panginoon? For Mary Magdalene, probably, her encounter with Jesus transformed sorrow into purpose. And her story still speaks to mother and believers today. Kaya ang title ko po rito is The Encounter. Kailan dumating sa buhay mo na na-encounter mo si Jesus?
Yung kinausap ka ng Panginoon, bless ka ni Lord. Pinagpala ng Panginoon. Parang si Mary, pinagaling ni Lord, 7 spirits, masayang-masaya sumunod sa Lord. Pero dumating yung time, nakita niyang namatay ang Panginoon, another problem. Pero may purpose si Lord kung bakit. Sa buhay po natin, minsan ngayon, lalo na sa mga ma'am, the Lord bless you so much, siguro may imagine nyo pa yung pain, yung hirap nyo nung ipanganak nyo yung inyong mga anak. Sa mga ma'am. At na-realize yung blessing ng Panginoon. Salamat, Lord. Dahil sa blessing mo sa anak. Nagkaanak ako. 1, 2, 3, 4, 5. Kung ilan yan. Nung lumalaki na, sumasakit na rin yung ulo mo. Ay, kasi that's normal talaga ang sitwasyon, di ba? At minsan, ang tanong natin sa Lord, Lord, bakit ganito ang anak ko? Di ba may mga, hindi po minsan maiaalis yung ganong kaisipan. Dahil sa nararanasan ng tao sa buhay na to, yung blessing ng Panginoon sa simula, para bang it turns out na nagpapahirap sa akin. Pag hindi natin nakita yung proper perspective, pagkilos ng Panginoon, I believe kaya ka ni Lord bless ng anak, hindi para pahirapan kanya. Kundi para turuan kanya, patatagin kanya, magtiwala ka sa kanya. Hindi mawawala ang hirap. Pero hindi ibig sabihin yung para bang, yung idea na kaya ka binigyan ni Lord ng anak para mahirapan ka. No. That's not the purpose of Jesus. Pinagpala ka nga ng Panginoon. Kaya ka may anak. Lahat po tayo pinagpala. Kahit walang anak. Halimbawa, kabayan po ni Kristi, wala kaming anak. But we feel blessed. Spiritually, nagiging, kumbaga po, ay magulang kami. So kayo biologically, naging magulang kayo. The Lord blesses you so much. Kasi itong blessing na to, hindi ito magagawa ng tao. Ang dami ng scientist na gumawa ng paraan. Yung mga test tube baby, nagagawa nila. Pero the normal process. Hindi nila kaya yun. Only God can give. Kahit nga test tube baby, namamatay pa rin eh. Wala pa rin endurance. Pero si Lord nagbigay ng buhay. Gusto ko lang po makita natin, lalo na sa mga ma'am, you are blessed by the Lord when the Lord gives you children. Kung may hirap man sa panahon ngayon, may purpose ang Panginoon, bakit naparamdaman mo yan? So ang point ni Lord, babalikan natin lagi yung pangungusap ng Panginoon. I think today, many mothers silently carry emotional burdens. Hindi nyo man ito sinasabi. Pero biologically study, scientifically study, kung mayroong higit na nahihirapan sa mag-asawa, mas grabe raw ang pain ng mother kaysa sa father. I don't know po sa father kasi sila yung, ako hindi naging father biologically. Pero ang basis ko lang po rito is scientifically studied because of your emotion. Para bang masyadong fragile yung emosyon ng babae. Kaunting di ba? Sabi ko kanina, hindi kagaya ng lalaki kahit masakit na. Parang feeling pa rin talaga matatag pero hirap na rin. Pero sa babae po talagang nagmamanifest itong katotohanan na to. So ilan lang po siguro na makikita natin yung reality sa buhay. So sa mga ma'am, unang-una yung financial pressure, lalo na sa Hong Kong, mga kababaihan po, mas marami, na kayo nag-abroad tayo dahil kailangan ng financial need ng inyong pamilya. Nape-pressure ka na kasi nung sa Pilipinas, ang sweldo mo 10,000, okay lang, napagkakasya. Pumunta sa Hong Kong na triple. Abay, bakit ganon? Parang halos nagkulang lalo. So nape-pressure ka ngayon. Gusto mo kumuha ng mga iba't ibang klase ng trabaho, pero mag-iingat po dahil dito sa Hong Kong ay talagang alam nyo naman ang batas. Pero pressured ka. At minsan hindi mo na alam ang gagawin. Di ba? May mga decision tayo minsan na financially pressured tayo, nakakapag-decision ka na sa tingin mo para bang kapit na sa patalim. Mag-iingat ka po. Walang kumapit sa patalim na hindi nasugatan. Tandaan niyo po yan. So wag mo sabihin na kapit na to sa patalim, Lord. Wag mo kapitan ng patalim. Masusugatan ka, kapatid. Kailangan sa salita ng Diyos ka kumapit. Hindi sa patalim.
So pressured ka financially, ipag-pray mo sa Panginoon. Lord, uutang ba ako sa bangko? Sabi ko ng utang, Panginoon. Ipag-pray nyo po yan. Ako, wag nating hayaan na matapos agad ang kontrata nyo dahil lang sa pressure sa financial. Yes, the Lord understand ang ating pong, ang lalo ng isang ina. Naintindihan ng Panginoon, may anak kayo na may sakit, nag-aaral, sabihan natin, 5 yung anak mo, may kolehiyo hanggang may elementary, dahil anggap siguro 5 taon. Yung college panganay, so elementary pa lang. O hanggang ngayon, nasa Hong Kong pa rin kasi ilang taon pa bago matapos yung, di ba? 20 years na sa Hong Kong, nasa high school pa lang or elementary. So another 20 years na naman yon. So, ganun, grabe yung pressure financially. Pero mga kapatid, mayroon pong paraan ang Diyos para tulungan tayo na hindi tayo makapag-desisyon ng mali. Ilapit lang natin sa Panginoon. Another thing po na magpapaalala sa atin, anxiety for children. Pag may sakit, nako, ang unang-unang umiiyak si mami. Pag may sakit ang anak. Diba? Si daddy umiiyak din, pero patago nga lagi eh. Si daddy pag umiyak, lalayo muna para wag ipakita na siya ay umiiyak. Pero mabigat din kay daddy. Pero ang mami talagang, may sakit ang anak, grabe, ang hirap pa na narito ka sa Hong Kong, hindi mo man lang mayakap yung anak mo. That's anxiety. Diba? Pero pinahintulutan ng Lord. The Lord permitted for you to be here in Hong Kong to provide the needs of your family. So be strong mga kapatid. Kasi kung yun man ang kapahintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay mo, He has a purpose why. Family struggles. So hindi po talaga maiwasan yan. Problema, hindi lang problema sa anak, pati problema sa asawa, nagkasama-sama na. Diba? Talagang isang magulang, isang nanay. So kinakailangan maging matatag. I believe, majority siguro na ina, as much as possible, kung may choice lang, kung mayroon lang talagang pagkakakitaan sa Pilipinas at maayos, siguro hindi na mag-a-abroad eh. Kahit naman sino siguro, no? Siguro mayroong ilan na mag-a-abroad pa rin. Kasi dollar eh. Siguro maiilan-ilan lang na gano'n. Hindi naman mali po. Wala namang mali. Kaya lang, yung struggle natin, wag nating hayaan na magkaroon tayo ng isang desisyon na hindi mo makikita ang paraan ng Diyos. Emotional exhaustion. Sa trabaho lang, grabe na yan. Natatawag mo lang sa anak mo, sa pamilya mo, hindi ka pa tapos, problema ka na naman sa trabaho. Minsan, ang trabaho mo, 11 o'clock na ng gabi. Doon mo palang tatawagan ng anak mo, ay tulog na. Okay, paano pa? So, minsan, grabe yung pressure. Sa umaga, hindi mo makausap kasi busy ka. Minsan, patago ka pang tatawag. Pag nakita ng employer, Cheche, your phone. Ako, hindi. Minsan, pagbabawalan ka kung gumamit ng phone. Grabe po yun. Pero hindi ka papayag na hindi mo makausap. Gagawa ka lahat ng paraan. Di ba? Kahit ano mangyari. Ibig sabihin, talaga pong grabe yung pressure, grabe yung emotional exhaustion natin. At isa pa, ito pong tinatawag natin na loneliness po sa ating pong emosyonal na kalagayan. Of course, normal ito. Lahat tayo nakakaranas. Pero mas siguro, masasabi ko, mas grabe ang nararamdaman ng isang babae kasi nga yung inyo pong pagiging emosyonal. So, ang point lang dito mga kapatid, kung si Lord in-encourage si Mary, at sa lahat ng nangyayari sa buhay ni Mary, sa kanya ni Lord ibinigay ang unang-unang mensahe about the resurrection. I believe hindi naman si Lord siguro nagtatangi o may favoritism na mas favorite niya mga kababaihan kaysa sa aming mga kalalakihan. Pero dahil ang mga kalalakihan mapagbigay, sige na nga, kayo na nga ang paborito ng Panginoon. Parang gano'n, no? Siguro hindi naman gano'n si Lord. Wala siyang favoritism. It happens, ito yung gusto ng Panginoong Jesus. At I believe ang mensahe ni encouragement sa mga kababaihan, may purpose ang Panginoon sa iyo kung bakit kanya bless na mga anak or ginagamit ka ng Panginoon para maging magulang, hindi man biological mother yung iyong kalagayan, pero ikaw yung nagiging magulang ng mga pamangkin mo dahil yung iba yung masakit,
Di ba, may mga sitwasyon, namatay na yung tunay na nanay sa kapatid. Nauwi or napunta yung responsibility. May mga ganun situation or whatever. Kaya sabi ko po, motherhood is God's gift by which a woman can proclaim Christ and be His witness. So paano natin titingnan to? So as a mother, maganda na makita natin na sa kabila ng mga problema, when you communicate with your kids, be sure na si Lord na ipapaunawa nyo sa paraan na nais ng Panginoon. Example, specific example, may problema yung anak mo. Diba? Of course, lagi mo sinasabi, anak, narito lang si mami. Huwag kang mag-alala. Handang tumulong si mami. Na-assure mo siya. Pero dagdagan niyo po patungkol sa ginawa sa inyo ng Diyos. Sabihin niyo kung sino ang nagbigay ng lakasan sa inyo. Anak, pasalamat tayo sa Panginoong Hesus. Dahil si mami ay binigyan niya ng kalakasan. Kaya gusto ko rin na ikaw ay magkaroon ng kalakasan. Magtiwala lang tayo sa Panginoong Hesus. Narito ang mami, sasamahan kang manalangin. Di ba napakaganda na sa kabila po ng mga problema nating nakikita, ang naipapakilala mo pa rin ay yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po kung bakit. Pag lumaki ang inyong mga anak, na ang nakilala niya ay ang kabutihan ng Diyos, saan man yan mapunta, he or she will always honor the parents or the mom na nagpaunawa sa kanya kung sino ang Panginoong Jesus. Marahil yung iba, hindi nyo pa marahil nagawa, pero it's not too late. Hindi pa huli pagkakataon. Pwede pa po kahit po anong sitwasyon ng mga anak natin. Ipakita pa rin, marahil hindi naman verbal agad nating masabi, pero yung pangumusta lang sa kanila, masabi lang natin na kumusta ka na anak, anong buhay mo ngayon, narito lang ang mami, unti-unti, parang preparatory yon, hanggang sa pag-open na siya, masabi mo sa kanya ang kabutihan ng Diyos. Ang mahalaga po rito, meron kang goal na maging witness ng Panginoon. Kagaya ni Mary Magdalene, ginamit ni Lord to be the witness. Kaya sabi ko, Jesus uses broken but obedient people to proclaim the message of salvation. Mga moms, I believe may purpose ang Panginoon. Sa mga biological mother po, or kahit po, hindi man kayo biological mom, kung ginagamit kayo ng Panginoon na maging mother sa inyong mga pamangkin, just remember, kung may problema man po tayo, ano man ang naranasan natin from the past or nararanasan natin ngayon, kung susunod po tayo sa Panginoong Hesus, ang mensahe ng Panginoon ay ibibigay niya sa iyo para sabihin mo sa iyong mga anak. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Hesus kay Mary Magdalene, sabihin mo sa aking mga kapatid. At di ba napakaganda na pag nagpe-pray ka rito, nasa Hong Kong ka, mga anak mo nasa Philippines, sa prayer mo, nangungusap sa iyo ang Panginoon, anak, paalala mo sa iyo mga anak, handa akong tumulong sa inyo. Para yung assurance na binibigay sa iyo ng Lord, ibigay mo rin sa iyong anak. At pag lumaki yan ng mga assurance sa Panginoon, in future, baka siya pa yung gamitin ni Lord para sa iyo at sa iba ring mga kapatid. Only God knows the future of a person. Pero iba kapag ang mensahe ng Panginoon ay narinig ng tao. Amen? This is my last advice. Let Jesus be the center of our conversation. Anong ibig ko pong sabihin? Kagaya na ng mga terminology ko kanina. Every time you give advice, every time you talk to your children, make it sure na si Lord yung gusto mong ipakilala. Minsan, hindi maiwasan, grabe yung galit mo. Dahil gusto mong i-correct yung anak mo na nagkamali. Well, you express your emotion as a mom. Papakahirap ako rito. Mas ganyan na kayo lahat sa Philippines. Eh, gano'n naman talaga nangyayari, di ba? Pagdating ng sahod, doon ko lang nare-receive ang text. Matapos yung tanggapin, yung remittance.
Wala na akong ma-receive man lang na mensahe. Anong nangyayari sa inyo? Galit na galit ka na. Talagang gusto mo lang lahat na nang nasa isip mo, gusto mong sabihin. It's normal na sumama minsan ang loob. Minsan yung mga naririnig ko, di ba? I don't know kung nangyari sa inyo. Aba, 29 pa lang, magre-remind na, Mami, kailangan po namin ng ganito. O si Mami naman, siyempre, pag hasahod, ching, dumaalan sa palad. Shit. Abay, wala nang sunod na message. Ay, buti pa si WeChat nang may message eh. Nagpapaalala, natanggap na ni ganito. Salamat na lang kay WeChat dahil napapaalalahanan tayo. Pero yung nakatanggap minsan, babalik na naman yung message, 28 and 29, Mami. Ano ba mga anak? Bakit ganyan ang inyong style? Turuan po natin minsan. Minsan, ihinga mo yung sama. Huwag mo namang itago na masama na yung loob mo. Na parang, alam mo anak, okay na okay yung ginagawa mo. Once a month ka lang nagme-mess. Mali naman talaga, pero gusto mo lang ma-please, ayaw mo lang sumama ang loob. Kasi mahal na mahal mo, ay mali po yun. Hindi siya lalaki ng may responsibilidad. Sabihan nyo ng tama. Paggalitan nyo, pero maayos yung pananalita. Alam mo anak, mag-usap nga tayo. Mami, wala akong load. Ay, kapapadala ko lang, naubusan ka ng load. Pag mag-uusap ka lang load. Diba? Minsan maraming katuwiran ng mga bata ngayon. Mas matalino sila kaysa sa mami. Namamanipulate minsan ng anak ang mami. Lalo pa pag hindi ka masyado marunong sa gadget. Gagamitin yung gadget para sa'yo. Mami, alam mo, tuturuan ka tapos wala na yung galit mo. Ang anak ko talaga, napakabait. Tinuturuan ako. So, ang point ko lang po, every time na mayroong conversation sa anak, laging isipin, nasaan si Lord sa pag-uusap. Hindi po masama ang magalit. Kung kinakailangan magalit, ituwid paggalitan, pero mag-ingat sa pananalita. Normal minsan sa mami, sabihin ko lang, bato-bato sa langit, huwag tamaan magalit. Minsan huwag tayong magsalita po ng cursing word sa anak. Kung minsan nagagamit mo yun dahil sa galit, iwasan po natin. Kasi matatanim sa isip ng bata yung bad words. Pag nagalit yan sa kaibigan niya, maaalala niyo yung sinabi ni mami. Sasabihin niya sa kaibigan niya, ganito ako pinagalitan ni mami. Yeah! Okay, di ba? Hindi maganda. Pero kung ang nakita niya sa atin is tama, itinuwid mo, minsan iiyak ka pa sa kanya, is normal. Okay, wag mo itago. Sige, kung kaya gusto mo itago, nasa siyan. Pero sabihin mo sa kanya kung ano yung totoo talaga na maunawaan niya. And I believe the Lord will move to the heart of your children. Maganda po na ang pundasyon ng anak ay nanggagaling sa mother. At para maging tama, dapat ang conversation natin lagi, hindi nawawala si Jesus. Kahit anong sitwasyon. Hindi ko naman sinasabi na lagi mong sabihin pangalan ni Jesus. Huwag niyo po ako mamiss ko dito. Anak, alam mo sabi ni Jesus ganito. Anak, hindi po ganun ang point ko, ha? Kasi sabi ni Pastor, lagi raw si Jesus ang sentro eh. That's not my point. Hindi po lang basta literal na sabihin yung pangalan ni Jesus. Ang point ko po rito, every time you pray, you acknowledge Jesus. Maybe once or twice na mention yung pangalan ng Panginoong Jesus, but along the conversation, nakikita sa inyo yung tamang pangungusap. Dahil alam mo, guarded ka ng Panginoon. That's the point, mga kapatid. And I believe sa mga ma'am, the Lord will guide you and will strengthen you. Amen?